Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapatay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuring pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuring pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin.
kasama lagi natin ang ating Panginoon sa araw-araw natin ito. And hindi niya tayo mapabayaan. Ano man ang mga hinaharap natin mga pagsubok o sunod sa buhay. Tanda natin ang ating Panginoon lagi nandiyan sa ating tabi. At sabi-sabi mo natin ang basta ikaw. Ikaw ang bukas sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Matatagpuan sa'yo. Napaka
Basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos namin makapangyarihan, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin dahil ikaw ay Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari, dakilang tagapagligtas, dakilang magagamot namin, ikaw lamang ang Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari, Panginoon, hallelujah, Lord. Panginoon, muli na naman po kami narito, Panginoon, na humihingi po ng kapatawaran, Panginoon. Sa lahat po ng aming mga nagagawa kasalanan, patawarin niyo po kami sa isip, sa salita at sa gawa. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran kung minsan nagiging malambot ka rin sinusunod namin, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay namin nagagawa. Nasa samit ng aming labing hindi po kaya sa inyong Panginoon at mga nagagawa po namin, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo. Nagnanalikluhod po kami sa inyong Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. At muli na naman ninyo kami dinako sa inyong bahay, Panginoon. At para po magpuri at papurihan ka, Panginoon. Maraming salamat sa araw-araw na paggabay niyo po sa amin, sa araw-araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Tunay ito, kulang pang salita pa sa salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa bawat buhay po namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, dinudulog po namin, Panginoon, ngayong gabi ito, Panginoon, ang aming Pastora Irene, na siya magbibigay ng inyong mga salita, Panginoon. Itago niyo lamang po siya, Panginoon, sa inyong lingkod na tanging mga salita niyo lamang, Panginoon. Amang po tawi po sa Kanya. At lahat po kami, Panginoon, na makikinig po na inyong salita, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan at hindi lamang po namin papakinggan ang iyong mga salita, Panginoon, kundi ipamumuhay po namin sa araw-araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Muli, Panginoon, wala po kami iba sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ng nag-iisang inyong anak ng Diyos. Amen. 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 First, magandang gabi po. Okay ba? Parang mas malakas yung kaya. Hello? Mas malakas na, no? Nadidinig niyo po ba ako? Yes. Yan. Wala po tayong slide ngayon. Magandang gabi po at sa lahat ng mga kapatid kong napakagugwapo at napakagaganda. Amen. Na talaga namang pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. Ganun po daw talaga kapag pinagpala ng Lord. Nakikita sa aura. No? Although may mga problema, paminsan malungkot tayo, pero yung peace ng Panginoon, amen, laging nandiyan. Bukal na yan sa atin. Kumbaga implanted na ika nga. Parang ilong na tinamusan. Amen? God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Nabe-bless lang ako bata kanina, hindi kami nakapag-bless ni Pastor na. No? So it's a way ng pasasalamat natin sa Panginoon to recognize God in our life. Amen. Kaya kahit po sa biyahe namin, we make it sure na mapapurihan namin ang Panginoon sa mga maliliit na vlog ba tawag? Amen. Ayun. So, natutuwa naman po ako at yung mga kamag-anak namin sa Cavite, sa Tondo, sa Pari, pagka walang vlog. Ate, wala kang ano ngayon?
Hindi ka na naman pumasok. Alam nila pag di ako pumapasok, walang lang. Amen. Ready na po ba kayo sa message ng Lord? Amen. Amen. Ready na po ba tayong manalangin? Amen. Kasi maliban po sa pananampalataya, yung panalangin ay isang weapon natin. Yes. Yan yung kalakasan ng isang Kristiyano. Kaya palagi po natin naririnig, prayer is the backbone of the church. Yan po talaga ang siyang nagbubuhay. At ang kagandahan po, kapag tayo ay dumadaloy ng prayer meeting, yung character natin nababa. Amen. Pag minsan, mayroon akong nabasa ang sabi niya, ano bang napapala mo kapag ikaw ay nananalangin? Hindi ka naman sinasagot ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi nga ako sinasagot ng Panginoon. Pero nakita ko sa pananalangin ko, naging pasensyoso ako, Amen. no? Para maghintay sa katutunan ng Panginoon. Nagiging mahaba yung aking perseverance. No? Patuloy pa rin na manalangin kahit wala pa. Ibig sabihin, kapag po tayo nagba-Bible study, yung knowledge natin, Amen. yun po yung dinidevelop ng Panginoon at yung susunod din yung character. Pero po, higit lalo sa panalangin, talaga dinidevelop ng Lord yung ating mga ugali. Diyan po natatapyas yung mga hindi kagandahang ano. Kasi bakit po, kapag nananalangin na tayo ng madibdiban sa Panginoon, lumalabas yung panalangin ng Espiritu. Yes. Yung kung ano yung kagustuhan, yung will ng Lord, ang siyang napapanalangin na natin, hindi natin alam. At syempre, madalas natin itong marinig, hindi natin kailangan ng mahabang panalangin. Pero po, pag nasa prayer ka, nang talagang napuspos ka, hindi mo naman napapansin na nasa 3 oras ka na pala nananalangin, hindi mo alam. Parang akala mo sandali pa lang yung pagtingin mo sa oras, nakaganito pala akong oras. Kasi ang sarap na, diba? Pag may kaibigan tayo, di ba ang sarap-sarap makipag-usap? Doon nga sa dating church namin, hanggang alas 2 ng madaling araw, nagkukwentuhan po kami doon. Talagang kape ng kape. No? Kasi gusto mo laging kausap yung gusto mo talagang kausap, kaibigan mo. Eh how much more? Kapag kayong relationship mo sa Panginoon ay ganun nakalalim. Talaga naman hindi mo napapansin. Lumilipas pala yung oras, tagal mo na palang nananalangin. So, yun po yung praying in the Spirit. Pero may mga prayer po na maiksi lang, pero talaga namang pinapakinggan ng Panginoon. Amen. Eh, ang halimbawa po natin, marami sa Bible. Pero ngayong gabi, pag-usapan po natin si Haring Hezekiah. Si King Hezekiah. Sa Tagalog, Hezekias. Tama ba? Haring Hezekias. Sa English, Hezekiah. Okay, makikita po natin ang story ni Haring Hezekiah sa 2 King chapter 18 hanggang 20. Chapter 18, chapter 19, chapter 20. Tatlong chapter po siya. Okay? Sa 20 na po tayo mag-umpisa. Ito po yung panalangin ni King Hezekiah. Okay? Ang sabi po, in those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. Ayun, malala ang sakit niya. At siya nasa taning na. Kumbaga sa cancer, stage 4 na. Parang cancer nga yung sakit ni Haring Hezekiah kasi bukol po ang sakit niya. Di po ba ang mga cancer bukol, usually bukol yan? So malamang po, wala palang pangalan noon. Ang tawag lang noon, boil. Yung parang pigsa. Pero malamang po ito na yun. No? Okay. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, This is what the Lord says. Put your house in order, because you are going to die, you will not recover. And during that time, pag ang prophet ng Panginoon na nagsalita, sigurado mangyayari yun. No? Meron pong mga false prophet during that time, pero kilalang kilala po ng mga hari ang mga tunay na propeta ng Panginoon. At isa po, ang sikat na sikat si Prophet Isaiah. At
Meron po siyang libro, di po ba? Amen. Okay? Yun po yung salita sa kanya ng Panginoon. Pinapunta si Prophet Isaiah kay Haring Hezekiah. Ang sabi niya, ayusin mo yung sambahayanan mo. At hindi ka na magtatagal. Mamamatay ka, sabi ng Panginoon. Hindi ka nagagaling. Pero pag po sa atin, narinig natin yun, ano pong mangyayari? Ang Diyos na po ang nagsabi na talagang mamamatay na. Hindi po ba? Okay? Sa to po, ang sabi, Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Ang Timan, pumunta sa may wall. Ang ating hari. Sabi niya, remember Lord, at to sabi niya, remember Lord, how I walk before you faithfully and wholeheartedly devoted and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. So, kung i-imagine natin, no, pumunta agad, pagkadinig niya, pumunta sa wall, siguro, no, nakaganon. Di po ba may weeping wall sa, sa Jerusalem, sa Israel? Meron pong wall doon na napakahaba, may mga maliliit na hall. Doon po nila sinusuksok yung mga prayer nila. Tapos doon po sila nananalangin. Pero po kaming si Pastor Erwin Tobias, pumunta po sila doon. Talaga daw po parang may buhay yung bato. Para daw po talagang humihina. Nawa makapunta kami ni Pastor Erwin. Isa po sa mga nasa bucket list ko yan. Okay? So, nung humarap siya sa hall, umiyak siya doon. At ang sabi niya, Panginoon, sabi niya, alalahanin mo, sabi niya, alalahanin mo na ako'y lumakad ng nayon sa iyong kalooban. Yung naging devoted ako sa iyo, yung puso ko talagang sa iyo. At ginawa ko yung maganda sa paningin mo. So, masasabi po natin, kung merong ganong kumpiyansa si Haring Hezekiah na sabihin, malamang talaga, naging matuwid siya. No? Ginawa niya yung mabuti sa Panginoon at sa bayan niya. Okay? Tapos, and Hezekiah wept bitterly. Yun lang po ang panalangin niya. Wala po siyang maraming sinabi. Imagine ninyo, ang sabi niya lang, remember Lord, how I have walked before you faithfully and with wholeheartedly devoted and have done what is good in your sight. Pagkatapos po nun, Hezekiah wept bitterly. Umiyak na lang po siya ng umiyak dun sa wall. Yun lang po yung sentence niya. Lord, alalahanin mo yung aking naging buhay. Naging matapat ako sa iyo. Yun lamang po. At umiyak siya ng umiyak. Alam niyo po, yung pag-iyak natin, minsan may mga prayer tayo, hindi natin natatapos. Iyak lang tayo ng iyak. Nakikita po pala ng Panginoon. Nakikita niya. And then, ito po yung nangyari. Bago po yun. So ngayon, pag po tayo nagpa-pray, lalo na sa mga ganitong klase, mga kaso, ay talagang mabigat ba na mga problema, yung di mo nakakaya, lalo na ito, sakit ito eh. Di ba? Taning na, buhay na, sinabihan ka na ng Lord, mamamatay ka na. Di ba? Meron kaya po tayong masasabi sa Panginoon kung tayo po'y nasa sitwasyon. Hezekiah, may masasabi po ba kaya tayo sa Lord na, Lord, naglingkod naman ako. Eh, baka sabihin ng Lord, saan banda? No? Saan banda ka naglingkod? Diba? Ang sabi dito, wholeheartedly, buong puso. Saan banda? Eh, palagi ka nga nagmumurmur. Inutusan ka nga ni Pastor, sige ka namang dabog ng dabog yung tao. Ako na naman. Ako na naman. Di po ba? Pag nanalangin po ba natin, may kumpiyansa katulad ni Haring Hezekiah na masasabi natin, Panginoon, naglingkod naman ako. Let's say kami po ni Pastor Bernard, ilang taon. Minsan na-search ko, Lord, matapat nga po ba yung paglilingkod namin? Diba? Kasi minsan, po ito, lalo na kung tumatayo sa pulpito, baka mamaya, ay kasi, maganda ang tingin nila sa amin pag nasa pulpito, may power, di po ba? Baka check po natin yung mga puso natin. Para pag dumating tayo sa punto na tayo nananalangin, yun lang ang sabihin, hindi naman natin sinusumbatan ng Lord.
No? Pinapaalala at maraming panalangin sa Old Testament. Si Moses, Lord, ang pangako mo, di ba? Si Jacob, pag nanalangin, ang pangako mo sa aming amang si Abraham. Si David naman, ang pagnanalangin, ang pangako mo sa aming Abraham, Isaac at Jacob. Palaging pinapaalala yun. Makakalimutin ba ang Lord? Hindi. Pero ito lang yung pattern na, Lord, ito naman po yung ginawa ko. Ilang taon po kaming naglilingkod. Yung pong kotse namin nalaspag na. Tama po ba? Pwede po natin yung sabihin sa Panginoon. Ang tanong, meron po ba? No? At nalaspag na yung sasakyan mo, pero nag-murmur ka. Sayang. Maglingkod na rin lang tayo. Gawin na natin ang talagang kuskusan. No? Diba? Nag-i-invite ba tayo para ba talaga mailapit sa Panginoon o maipakita sa ibang mga churches na napakarami natin? Diba? Ano ba talaga yung nasa puso natin? Ang Panginoon nakikita niya. Ituloy po natin. No, sa ating pag-iyak, minsan wala ka nang sasabihin sa Lord. Iyak ka na lang. Alam niya yun. Ito po, pagkatapos, before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Hindi pa nakakalayo doon sa court. Ibig sabihin sa palasyo, hindi pa nakakalayo sa prophet Isaiah. Antimano, sabi niya, yung salita ng Panginoon ay natanggap niya. Antimano, go back to tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord God of your father David says, I have heard your prayer and seen your tears. Narinig ng Panginoon, yun lang, kapatid. Yun lang yung sinabi niya. At nakita niya daw yung luha. No? Meron pong luhang fake. Tama ba din? May luhang fake kasi emotional lang. Doon sa sitwasyon na yon, talaga naman nakakaiyak ang problema. Di po ba? Pero minsan, yung bang pagluha mo ay talagang inilalaan mo sa Panginoon o emotional ka lang talaga ng oras. Okay? And then, sabi niya, okay, I have heard your prayer and seen your tears. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong mga pagluha. Okay? I will heal you. Ganda, no? Antimano, instant yung sagot ng Lord. I will heal you. I will add 15 years to your life. 15 years. Amen? Kapatid, ito buhay na pinag-uusapan. Tayo, problema ng konti. Utang lang yan. Sabihin pa ni Lord, mag-a-add ako ng 15 million sa bangko mo. May imposible pa sa Lord. Ito, buhay na. Oh. Amen? So, ito po, pagka mananalangin ka, Lord, naglilingkod na ako sa iyo. Tulungan mo ako sa problema. Iyak mo yan sa Lord. Huwag kang mahiya, umiyak. Kaya lalaking tao, umiyak ako, nakakahiya. Punta ka sa kwarto mo, doon umiyak. Kung di mo kaya umiyak ng hindi nakakakita. Okay? Malinaw po ba? Okay. Tapos, on the third day, ito yung ano niya ha, on the third day, on the third day, from now, you will go up to the temple of the Lord. So mula, tatlong araw mula ngayong araw na to, aakyat ka na sa templo ng Panginoon. Kasi po, bawal pumasok ang may sakit sa templo. Ang may regla, bawal pumasok sa templo. Basta marami pong mga patakaran ng Old Testament na hindi ka basta-basta pwedeng pumasok sa templo. Kahit hari ka pa. So ito, sa tatlong araw, ibig sabihin, magaling na siya. Kaya siya pwedeng pumasok sa templo. And then sabi niya, I will add 15 years to your life, and I will deliver you and the city from the hand of King Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. May bonus pa pala. Hindi lang pala yung buhay niya, hindi lang pala kagalingan at extension ng buhay niya. Binigyan pa siya. Victory. Ipagtatanggol kita. No, sa hari ng Assyria kasi gigirahin na naman po sila. Then Isaiah said, prepared poultice of fig,
They did so and applied it to the boil and recovered. So parang may mga dahon-dahon ipinatong lang doon sa ano. Gumaling. Okay? Tapos itong tanong ni Hezekiah, minsan umiyak ka ng bitterly pero yung sinagot ka bigla ng Lord, medyo duda ka eh. Ano? Ito po si Hezekiah. Ang sabi niya, Hezekiah had asked Isaiah, what will be the sign that the Lord will heal me? And I will go up to the temple of the Lord on the third day from now. Ano namang katunayan, Isaiah, na ako nga talaga yung pagagalingin ng Panginoon. At sa katlong araw, makakaakyat na ako dun sa templo ng Panginoon. Isaiah answered, ito sagot po ni Isaiah, this is the Lord's sign to you that the Lord will do what He has promised. That the Lord will do what He has promised. Shall the shadow go forward 10 steps or shall it go back 10 steps? Yun daw po bang anino? Ano daw pong gustong makita ni Prophet ni Haring Hezekiah para maniwala siya na talagang pagagalingin siya ng Panginoon. Yun daw pong shadow, yung anino. Makikita niya 10 steps, talampakan, malayo sa kanya, sa unahan niya or sa likod niya. Sabi po ni Prophet Hezekiah, ni Haring Hezekiah, parang mas madali kasi yung pagka nasa harapan yung anino. Mas maganda pa talagang maniwala ako na talagang pagagaling na ako sa likod ko manggagaling yung anino. 10 steps O, hindi lang yun. Ang ginawa ng Panginoon, yung 10 steps po na layo ng anino, galing pa sa hagdanan. Hindi diretsong ganon. Yeah. Basahin natin. It is simple matter for the shadow to go forward 10 steps. Sabi niya, madali lang daw, no? Tapos rather, have it go back 10 steps. Ito yung gusto niya. Then the prophet Isaiah called on the Lord. Nanalangin si prophet Isaiah. And the Lord made the shadow go back the 10 steps it had gone down on the stairs of Ahaz. Imagine, galing sa hagdanan pa, walang diretsong pattern na ganyan. Pag tumayo ako, nasa ba? Dito lang, di ba? Diretso lang. O kung yung ilaw doon diretso, nandun sa taas, sa may hagdanan. So, God is good po. Sometimes, ganun po tayo, namingi tayo ng sign. And God is going to give us sign. Naalala niyo po yung testimony ni Ate Arian, na pinagpa-pray niya kasi ng todo yung husband niya. At pagkatapos po, sabi niya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kapag yung anak ko nagsalita, kasi di po ba, nandito po ba kayo nag-testify siya? Pag yung anak ko nagsalita, nasabi niya yung pangalan ng yung daddy, hindi ko hiwalayan yung asawa ko. 2 days ba? 2 days po, tumawag yung katulong nila. Ate, sabi niya yung anak mo, nagda-daddy siya, daddy! Tapos yung damit na pinakita doon, parang uniform. Wow! So yun po yung sign niya, kaya hindi po siya nakipag-iwalay sa asawa. Kasi ang lagi po namin advice si Pastor Bernard, gawin mo muna yung part mo. Huwag mong hintayin na ang asawa mo agad ang magbago. Ikaw ang Christian, sa'yo mag-umpisa yung pagbabago. Makita ng asawa mo na nagbago kasi hindi po pwede kasama mo lang may pagkakamali. Meron kang pagkakamali. Okay? So ngayon, ito yung gawin mo, ganyan sa ganyan. So may mga advices din siya sa iba na nagdidinig sa opisina. Iwalayan mo na yun. Mga kwenta, gano'n. Pero yun po yung palagi namin advice sa Pastor Bernard. Plus sinasaka namin sa panalangin. Glory to God po, nag-message siya. Actually, sabi niya, grabe naman talaga si Lord. Naiiyak talaga ako. Yung anak niya po, nakapagsalita ng daddy. Ilang taon, 2 years, 3 years na yung anak niya. Mami lang ang nasasabi. Wala na pong iba. Pero nung hiniling niya, binigay niya. So ito po, mga kapatid, kapag tayo nanalangin, hindi kailangan napakahaba. Dapat nandito, galing sa puso natin. Iyak natin sa Lord. Iyak natin sa Lord. At ang maganda pa, yung pag-iyak natin, meron tayong maibabargain sa Panginoon. Tama ba rin? Lord, naglilingkod naman ko. Diba? Basta make sure na yung paglilingkod natin, tunay, tapat. Kasi ang Panginoon, ang ika nga, ay hindi natin madadaya. Okay? So yun po ang
ang ating exhortation sa gabing ito. Hindi ko na po ikukwento kung ano yung kabutihan talagang nagawa ni Haring Hezekiah. 25 years old po siya nung siya ay maupong hari at 29 years siyang naghari. Sabihin, nag-reign siya for 29 years. Sa lahat ng hari mula kay David, maliban kay David, sa lahat po ng mga naupong hari, siya daw po yung pinaka naging matuwid. Mula kay David, mula sa kanya at mga sumunod pa, siya daw po yung pinaka naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya pwede talagang i-bargain sa Lord, Lord, ito yung ginawa ko. At sige, tsaka na po natin pag-usapan pa. Ito po yung prayer live meeting. So sige, praise the Lord. Ganun po tayo manalangin sa Lord. Bargain po tayo sa Kanya. Okay? Magandang gabi po at tayo po manalangin. Amen. Praise the Lord. So, pag wala, mahirap yan. Praise the Lord. So, minsan pa niramay tayo ng Lord sa kanyang mensahe sa araw, sa gabi nito. So, meron kayong mga urgent prayer request that you would like to share, and then so that we can include that with our personal prayer. Meron pa? Kayo po kay Pastora kay Ate Arlene po. Oh. Amen. So, ayun, the rest, pwede rin sa akin ito po. Sino pa po yan? Kayo din ay Ate Joanne. Kuya Manny and Kuya Tito. Amen. So, meron kayong pagsasama sa prayer? Gusto nyo idulog? Ate? Meron ba? Okay, kaya. Para natin na. Sabi nga, di ba yung the prayer of the righteous availeth much. And then, mas maraming nananalangin talaga with power. Amen. Kaya, believe on the power of prayer. Kuya Ed. Kay Pas na lang daw. Sa inyo na daw. Ikaw na kay Pas na lang, ha? Amen? Ha? Urgent financial needs para sa student. Okay. Para sa? Kaya estudyante niya. Provision. Ay, anak. Financial provisions. Amen? Kay Kuya Manny yung paglipat sa company at yung lisensya. Kuya Reben, financial breakthrough, definitely. And then Kuya PJ, about you? You have something? Nothing? For now? Alright, how about you, Kuya Reben? Do you have any prayer requests? Praise God, because meron nang bigay kahit pa paano. Siyempre, buka ng pag-aalin siya, di ba? Amen. Sabi namin, pagpunta ng po dati, sa pag-aayos sa kanya pong damdamin ng Lord ay makatapos po siya Panginoon magandang trabaho, na siya sa pagkakataon po niya, naon tayo pag-ibigay ng salary, sa center ng Lord, ano man yung mga bagay na tapak sa kanya, may magkaloob po sa kanya, Lord. Wala po yung posibility ng Panginoon, katulad na magiging po Panginoon. Sa matter of prayer, Lord, at sa matter of trust in your God, sa matter of pag-ibigay niyo, Panginoon, that we are your children, that we are highly favored sa lahat po ng pagkakataon. Kaya kung sa oras ito, inililis ko Panginoon yung favor sa buhay ng PM, that the Panginoon experience, yung blessing, yung victory sa kanyang pong buhay, at habang Panginoon nararanasan po yung blessings, may pagkakataon sa kanyang panagay, patuloy siya Panginoon turuan, patuloy siya Panginoon magdugin ng Lord, according to your purpose. Pagdugin mo yung kanyang attitude, yung kanyang galing, pagdugin mo kanyang pong pagkatao, at lahat Panginoon ng mga bagay na maaaring magsagabal Panginoon sa mga pagpapalang nagmumula ko sa iyo. Salamat sa buhay ko ni Kuya. Marami ko ng sa Lord, kaya ako po Panginoon ng Kuya sa buhay ko ni Kuya. Sa same time, Lord, yung kanya kong eagerness to learn sa mga buhay ng salita. Magkaroon ko siyang excitement Panginoon sa mga buhay ng salita. Sa pagkat the moment that we become your servant to Lord, lahat po ng bagay ayos na sa iyo. You will give us the reward, Panginoon, that we serve Panginoon bilang mga nagputyo. We are the one that call us to experience the blessing, to experience the abundant life, at yung pong dinideclare ko sa buhay ni Kuya. Ares sa kanya kong plano, sa ito namin pinagkakatiwala Lord. Everyday na kanyang buhay, Lord God. Ipakita niyo sa kanya Panginoon. Paako niyo na nandun ko kayo lagi, Lord God. At ayusin ko kanya, ano man ang desire sa kanya po sa Lord. Sa oras ito, Panginoon,
nakikisap Panginoon sa bawat kawalang pagkuhin, maaaring hindi na mapagkita sa isipan po niya lamang na po Panginoon nag-aagal kami in the name of the Lord Jesus Christ. Salamat Panginoon sa aming pagkuhin ay pagkakaroon sa kanila. Kami po Panginoon ay natutuwa sa pagkuhin pala ako ngayon. Ikaranas mo Panginoon spiritual at kakumpay sa kanyang pagbuhay. Extend mo yung blessings mo sa kanyang pamilya at sa mga Panginoon sa mga mahal sa buhay. Kaya mo nga hindi na naman sa Victoria, blessings sa kanya. Kasama po mga lahat ng mahal sa buhay. Protecting mo so Lord, kung paano ito nakakilala sa Kuya at kabilang sa iyo ang mga pagkakas, ganun din po Lord ang dinitigilan namin sa entire family at sa mga loved ones po kayo. Makakilala po sila at malaman nila Panginoon yung sila po ay inaanok na buhay na walang ganit sa Panginoon. Makasama po niya, hindi lang Panginoon sa lupa, makasama na po sa langit na may yan. Salamat sa lahat ng pagkakatawa Panginoon na pangalaman sa Kanya. Salamat pinikilala na po na Lord. The rest of prayer po ng bawat kapatiran. Pangalaman pinikilala ng Lord. Pangalaman po sa Peter. At yung Panginoon the rest po na prayer meeting para yan ang ginagawa po natin. Sa iyo natin tinataas sa ito. Alam po Panginoon, naman po sa po ng bawat kapatiran na ito. At alam niyo Panginoon na sa magitan po Lord Nabiya po on knowing, on represent the Lord, on omniscience of God, Almighty God, the Lord God, that you can provide everything na tinataas mo namin sa iyo. Hindi pa rin God, na ikaw po nagbibigay po na kami kaya sa bawat minute po na bawat kapatid. Hindi lang po blessed, dinidiklat po namin sa lahat ng panalangin po, prayer items sa bawat kapatid. Masigit sa lahat, Panginoon, yung kanilang ikaw na pong excitement to Lord to be part of your kingdom sa Lord God. Hindi lang kami tumatanggap ng blessing because we are highly favored, but because also we are your servant to Lord God. Magkaroon po ng servant in heart ang bawat isa at kaya mo Panginoon na we are not only focusing sa mga blessings at victory mo Panginoon, but we are more focused Panginoon sa paglilingkod para po sa iyo. Sapagkat yung napakahalaga Panginoon, yun ang pagkakatawag mo sa bawat isa sa amin. To become your servant, to become your steward sa lahat po ng bagay na ito. Tuloy magpangay Panginoon prayer meeting po namin, sa iyo natin tinataas sa Lord, magbigay ka pa ng maraming kapatiran, mga kasama po namin, at hindi lang during prayer meeting, ipananalangin ko sa bawat sa pusabi. Turuan mo kami langin na dalangin sa lahat po ng pagkakataon. Sa pagkakalat po namin, na panalangin Panginoon ng communication po namin sa iyo. We'll open the floodgate of heaven in order to pour out your blessings into our lives, O Lord God. Kaya nagdalain po namin, Lord, ay muli Panginoon, mag-iingay kami, O Lord. Turuan mo kami lagi, Panginoon, i-remind mo kami sa umagitan po ng Banal na Espiritu na ang bawat panalangin po Panginoon ay napakalaga sa bawat individual pa sa iyo. Katulad ng prayer meeting ito, ikaw Lord magbigay ko ng anak ng prayer. Tuloy kami Panginoon na nanawagan sa iyo Panginoon na huminto ka pa ng maraming pang-attend, O Lord, na even Panginoon ng bawat activities namin o bawat prayer po namin dito para ganun lapit po sa iyo, alam namin kayo kung magbibigay po ng anak ng prayer. Kaya kayo salamat, inatin na po namin yung victory, inatin na po namin Panginoon, kiniklear na po namin yung lahat ng katunggulan sa bawat panalangin po namin. Para yan, declare also victory tomorrow, Lord. Sa pangunguna, Panginoon, ni Pastor George, sa pang-message of God, kaya mo, Panginoon, yung anointing ng Holy Spirit ay dumalo sa kanyang head to the Lord. At kaya mo, Lord, ang pangalan mo, ang ilas po niya, maibigay niya, Panginoon, yung the best na pagbibigay po ng mensahe para sa iyo, Lord. At habang siya, Panginoon, nag-mensahe, let the Holy Spirit, Panginoon, work in the midst of us, Lord. Magkaroon ng conviction, magkaroon po ng power, Panginoon, ang lahat ng makakapakinig ko, Lord. Sapagkat ano palataya kami, it is only your words that can change the life of your people, Lord God. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy kami nasa baba sa lugar na ito, Lord God. At kaya pa lamang, kiniklaim na po namin yung victory niya, Father God. Sapagkat lahat ng bagay, inilapit po namin sa iyo, Father God. Ang sabi mo mo, Lord, kami po ang nagpaplano, ngunit ang tagumpayan po ay nagmumula sa iyo. Kaya habang Panginoon, inilagat na po namin sa iyo ang aming pong tomorrow's activities, alam namin ikaw po, Father God, ang magbibigay po ng katagumpayan. Ganda lahat po ng nagtatransport, Lord, sa iglesia nito, Panginoon. Pagkamat, Father God, alam po ninyo yung sitwasyon po namin, pero hindi kami maaaring mag-complain, Lord. Because, Father God, minamahal namin lahat ng ministry namin, even po na transport, Lord God. Yung aming katawan na mapagod, but let it be, O Lord, let the Spirit, let our spiritual life, O Lord, ang siya po maglalangin, maging katagumpayan po namin, O Lord God. Kapayaan at ingatan po ang lahat po ng magka-transport tomorrow, not only for the SGC, but for the entire body of Christ na meron pong activities tomorrow.
Ingatan mo yung mga transporter, Father God. Pagbayaan ang Panginoon na sa pagpasok pa lang ng bawat kapatiran sa bayan sa iglesia nito, Lord God. Ando na, Panginoon, na umaapaw yung kagalakan to worship you in the Spirit and in truth, Lord God. Salamat po sa tagumpay na lahat ng gagawin po ninyo. Ngayon, napila mo, Father God, tanggapin mo nga ang papuri, pagsamba, pagdaw lahat ng dalangin namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Declare. Declare. Mas wala silang bukas. Narito kami ang bawat sa Panginoon dumudulog sa iyo. Yes, yes, Panginoon, ilalapit namin Panginoon ng mga panalangin ng mga po sa iyong banal na trono, Panginoon. Panginoon, wala kang imposible sa iyo, Yes. Panginoon. Tunay na dakilan at tapat, Panginoon. Diyos na hindi nagbabago noon sa iyo at pagpakailanman, Panginoon. Ikaw din po ang Diyos na marami ng pinatunayan noon at marami ng pagpapatunayan nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga prayers na ito, Panginoon. Ito po ay aming dinudulog, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon. At ito po ay ikiniklaim na po namin ang lahat ng prayers na ito. At may pagkukunan po sa iyong nakatakdang panahon, Panginoon. Sa bawat anak mong narito, Panginoon, ipagkakalaw mo ang mga prayers na ito, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon ng muli, Panginoon, na ito. Ay narito kami, Panginoon, na malapit. Nagkakaroon kami ng chance na makalapit sa iyong paanan, Panginoon. At natuturuan kami, Panginoon, kung paano manalangin at kung paano magkaroon ng deep relationship at deep prayer sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyong mga panalangin, sa mga prayers nito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga anak na narito, Panginoon, na nananalangin, Panginoon, na hindi nag-iisip ng oras, Panginoon, kundi ito po ay ino-offer namin sa iyo as a sweet aroma, Panginoon. Yes. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, we pray po, Panginoon, ang araw ng bukas po, Panginoon, ang praise and worship po, Panginoon, mula sa praise and worship, we declare the 100% victory upon Yes, victory, yes, Panginoon. yes, We have to pray for the corporate anointing, Panginoon. We claim, Panginoon, na kasama namin ang mga anghel sa langit, Panginoon. Bubuksan mo, Panginoon, bukas, Panginoon, ang iyong durangawan, Panginoon, kasama ng mga anghel sa langit, Panginoon. Kasama ang umawit at nagbibigay ng pagpulit at samba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Anoint the worship leader and the decisions, Panginoon. Lahat po ng gagawin na back up, Panginoon. Anoint we pray for the cleansing upon cleansing po, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. I pray for the anointing, corporate anointing, Panginoon. And I pray for the messenger and the message, Panginoon. Yes. I pray for the wisdom upon wisdom, Panginoon. I-anoint ko po ang kanyang message, Panginoon. Alam ko po na hindi po lingid sa inyo ang kaalaman, Panginoon, ng kanyang struggle, Panginoon. Pero wala po imposible, Panginoon, ang pagsak buhos ng karunungan na manggagaling sa iyo, Panginoon. Pagsak buhos ng karunungan na mamumutali sa kanyang bibig, Panginoon, at conviction sa mga karinig. Maging tula po ito sa bawat puso ng mga karinig, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ito po ay mananakaw sa aming Yes, buhay. yes, In the name of Jesus of Nazareth, Panginoon. Yes, I pray for the protection upon protection ng Yes, building Lord. nito, Panginoon. Amen. Ito pong building nito ay iyong pinili, Yes, Panginoon. Lord God. Wala Hallelujah. pong imposible sa iyo, Panginoon. Amen. Wala pong imposible na ito po ay marirenew dahil ito po ang iyong ecclesia, Panginoon. Yes, yes. Ito po ang iyong church, Panginoon. We are the church, Panginoon. Yes, Itself, Lord. Panginoon. Iniingatan niyo po ang bahay sa Yes, Lord bahay God. nito, Panginoon. Mula sa gate na iyan, Panginoon, hanggang sa apat na sulok ng building nito, Panginoon, nakabantay ang mga anghel sa langit, Yes, Panginoon. Hallelujah. Walang plan ng kaaway ng mga 200 kilometers away, Panginoon, sa building na ito. In the name of Jesus of Nazareth, Yes, Lord, Lord. hallelujah. Maraming salamat, Ama, Panginoon, hanggang sa aming temporary paghihiwalay, Panginoon. Amen. Ingatan mo din po kami ng protection and protection, Panginoon. Kami sa mga sasakyan na gagamitin bukas, Panginoon. Ingatan niyo po at samahan ng mga anghel sa langit at i-cover na yung banal na dugo, Panginoon. Yes. Maraming salamat, Panginoon. Maging po sa mga mamamalipid po sa bata, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pag-iingat at karunungan, Panginoon, po mapadali ang kanilang pamamalipid, Panginoon. Kalakasan, Panginoon, restoration po ang kanilang strength pa po, Panginoon, na makakakuras, Panginoon. Hanggang sa pagluluto, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Maraming pala na
area. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord. Maraming salamat, Ama. Kulang ang aming mga labi sa pasasalamat sa iyo, Panginoon. Yes. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Bigyan po kami ng mga langit na panaginip ngayong gabi, Panginoon. Pang-restoration ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa kalakasan ng patuloy na hindi ka na nagsasawa. Pagmamahal na hindi nagsasawa, Panginoon. Yes. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa ito po ay aming tinatangka. Ito po ay aming siniselyuhan sa iyong naging isang Yes, kalis Lord. na pangalan na anak sa Jesus. Amen. Amen. Thank you.